Tayo po'y manalangin. Ama, marami pong salamat sa napakalaking biyayang inyong ibinigay. Hindi po namin alam kung paano ka pasalamatan. Kaya ngayon pong ibigay mo ang pagkain na naman sa amin para kami lalakas at lalapit sa iyo. Sana po, Panginoon Diyos, kung paano mo nakita ang malaking pasasalamat nang magpakilala ka sa amin, ganyan mo sanang makikita ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming pasalamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi po yata kami magsasawang sabihin na kami ang naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Ito po ay magmula nang makilala namin ang Panginoong Jesucristo na sa aming pagpapakababa, nakita niya itong karapat-dapat at siya ay nagpakilala sa amin. At pagkatapos ay ipinaunawa niya ang kanyang mga salita. Isa pong pangyayari sa aming buhay na kami ay labis na namangha. Kung bakit bigla na lang kaming nakadama ng kakaibang kasiyahan, sapagkat ang Panginoong Jesucristo pala ay binigyan pa niya kami ng ikalawang buhay. Maliban sa aming physical na buhay, nakatanggap pa kami ng isa pang buhay sa Kanya. Ito ay ang aming espiritual na buhay. Kaya kung noon po sa aming physical na buhay, ito ay binubuo lamang ng mga sentido at ng kaluluwa na binubuo naman ng isip at ng damdamin. Ngayon po, mayroon pa rin po kaming espiritual na buhay na kung saan nandyan pa rin ang aming kaluluwa. Binubuo pa rin ang isip at ng damdamin, subalit kasama na po namin ang Espiritu ng Diyos at sa aming espiritual na buhay na Kanyang ipinagkaloob. Dito po siya nakikipag-ugnayan sa amin. Dito po niya ipinapadama ang Kanyang pagmamahal. Dito po niya kami tinuturuan at dito po kami nagpapasalamat sa Kanya. Magmula po nang maramdaman namin ang tunay na pagmamahal na ipinapadama ng Panginoon. Gayon na lamang ang aming pananabik na basahin ang Kanyang mga salita. Subalit ang kaibahan lamang po ngayon, kailanman ay hindi namin ito binigyan ng sariling kahulugan ayon po sa aming sariling unawa, kundi ang palaging ginagawa po namin ay ang hintayin ang pagpapahayag ng Diyos sa Kanyang mga salita. Kaya dito po sa ating programa, kung kayo man ay nagbibigay ng mga katanungan, ang aming pa ring ginagawa ay ang magtanong sa Panginoon at hintayin ang Kanyang kapahayagan. Katulad na lamang po ngayon, nakatanggap na naman tayo ng kahilingang itinek sa atin. I am a regular listener to your program and wondering everything is spiritual. Do entirely you disregard the literal? Kagaya po ng palagi ninyong naririnig sa amin na wala man kaming nalalaman sa inyong mga itinatanong. Gayon mang naririnig po ninyo kaming nagsasalita dito. Kundi kami po ay palagi na lamang naghihintay sa ibinibigay ng Panginoon. At kami po ay nagtataka kung bakit ang Kanyang mga ibinibigay na kasagutan ipinapadaan pa o ipinapakita pa sa pamamagitan ng demonstrasyon para ito ay lalong maunawaan. Kayo pong minamahal naming nakikinig, dahil isang aklat lamang po ang ating binabasa. Ito ay ang Biblia na siyang salita ng Diyos. Ano po ang nakikita ninyong nagiging mensahe ng Panginoon ayon sa Kanyang ipinasulat, na sa lahat pala ng tao ay nagpapaulan siya. Kung nagpapaulan siya sa mga mabubuti, ay nagpapaulan din siya sa mga masasama. Ano po ang nakita ninyong mensahe ng Diyos dito na ating babasahin dito sa Mateo 5:45? Narito po ang Mateo 5:45. Upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. O amin pong ginigiliw na nakikinig, mayroon po ba kayong kakilalang taong hindi nakikinabang sa mga salita ng Diyos? Maging siya ay kabilang sa naniniwala o sa hindi naniniwala sa Diyos.
At mayroon po ba kayong kakilala na hindi naniniwala kay Jesucristo at naniniwala kay Jesucristo na hindi siya nakikinabang sa mga salita ng Diyos? Ayon po dito sa ating binasa, sa makatwid, ang lahat pala ng tao ay nakikinabang dito, kabilang na po kami. Ganyan po pala ang salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang naglalang sa lahat ng tao, ay ipinagkaloob niya sa kanyang mga nilalang ang kanilang kailangan. Subalit sa karunungan ng Diyos, sapagkat nalalaman niya kung sino ang dapat pagkalooban ng kanyang salita, hindi niya ito ibinigay sa lahat ng tao. Sa panahon ng lumang tipan, ito ay ibinigay lamang niya sa mga Israelita. Na sa panahon ni Jesucristo, sila ang tinatawag na Hudyo. At ang patunay ng datnan ng Panginoong Jesucristo ang mga Hudyo, ang kanilang binabasa at ipinangangaral sa mga tao ay ang salita ng Diyos. Kaya nang magsalita ang Panginoon tungkol sa mga salita ng Diyos, nagustuhan nito ng mga Hudyo. Ganyan sumunod sa Kanya ang tinatawag na multitudes. Kaya atin pong nababasa na sa mga iba't ibang instansya, nagpakain ang Panginoong Jesucristo sa 5,000 ng ilang tinapay at isda. At ganyan din po ang ginawa niya sa 4,000. At nasiyahan ang mga Hudyo sa ginawa ng Panginoon. Dahil po dito, sila ay lubos na naniwala na ang hinihintay nilang propeta ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya ito ang sinabi nila sa Kanya. Basahin po natin ang 1:14. 1:14. Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanlibutan. Kung kaya po ang mga multitudes na yan ay tinawag sila ng Panginoong Jesucristo na kanyang mga alagad, ayon po sa 1:60. Ano po ba talaga ang naging pakinabang nitong multitudes nang sila ay pakainin ng Panginoong Jesucristo ng iilang isda at tinapay? Atin pong balikan ang pangyayari noong panimula pa lamang nang ang Diyos ay lalangin niya ang tao at nilalang ang tao sa wangis ng Diyos, na ang tinutukoy pala ay si Jesucristong anak ng Diyos, sapagkat si Jesucristo ang siyang wangis ng Diyos na hindi nakikita, na narinig nating nagsalita na umangking siya ay anak ng Diyos at ang kanyang ama ay sumasa kanya. Subalit dumating po ang oras, at dahil ang Panginoong Jesucristo ay isinalarawan bilang tupa, ang tao pala ng lalangin ng Diyos ay tupa. Kaya sila ay nagkakaunawaan. Sa makatwid, nasa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kung ganoon, ang tao pala noon ay mayroon ng dalawang buhay, physical at spiritual na buhay. At dahil nakita ng dyablo na ang Diyos ay naglalang ng tao, nainggit siya. Kaya tinukso niya si Eva. At alam po nating lahat, sa pagkatukso ni Eva ay nahulog ang tao sa kasalanan. Ganyan po sila itinaboy sa paraiso. Subalit dahil ang Diyos ay nagsasalita pala ng talinhaga, ang tinutukoy ay nawala na sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Kung wala na sa kanila ang Espiritu ng Diyos, ano na po sila? Wala na po silang espiritual na buhay. Mayroon na lamang silang physical na buhay magmula sa araw na yon. Kaya kung nang sila ay lalangin, ayon sa wangis ng tupa, subalit ngayong inalis sa kanila ng Panginoon ang Espiritu ng Diyos, hindi na po sila tupa. Sila ay kambing na. Sapagkat nag-iisa na lamang ang kanilang buhay, ang physical na buhay, na binubuo ng katawan
at ng kaluluwa, na ang kaluluwa naman dito ay binubuo ng isip at ng damdamin. At kung babalikan po natin ngayon, itong multitudes na sumunod sa Panginoong Jesucristo na kanyang pinakain, kaya pinupuri nila siya. Ano po ang napansin ninyo pagkatapos nilang mabusog sa ipinakain ng Panginoong Jesucristo, subalit nang siya ay mag-umpisa ng magsalita ng talinhaga, bakit hindi po nila maunawaan? Ito po ang patotoo na sila ay kambing at hindi sila tupa. Ang Panginoong Jesucristo na nagsasalita sa tinig ng tupa ay hindi nila maunawaan. Dahil hindi po nila maunawaan talaga ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, bagamat sila ay tinatawag na mga alagad, narito po ang ginawa nila. Atin pong basahin ang 1:6, 60 at 66. 1:60. Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito na nagsasabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? Dito naman po sa 1:66. Dahil dito ay marami sa kanilang mga alagad ay nagsatalikod at hindi na nagsisama sa kanya. Dito po sa mga hindi na sumama sa Panginoon, tinawag pa namang mga alagad, sapagkat sila ay hindi makaunawa sa kanyang mga salita. Sila pala ay kambing at mayroon silang isang buhay lamang, ang physical na buhay. Ito po ang kalagayan namin noon dahil hindi po namin nakikilala ang Panginoong Jesucristo. Subalit, gustong-gusto naming basahin ang mga salita ng Diyos dahil napakalaki po ng nagiging pakinabang namin dito. Tinuturuan kami ng Panginoon na hindi kami dapat magnakaw. Hindi po kami pumapatay. Hindi kami nagsisinungaling. Hindi kami nangangalunya. Ano po ang naging bunga? Naging matiwasay ang aming pamumuhay. May katahimikan, may pagmamahalan, napakalaking pakinabang dahil ang lahat ay nalagay sa ayos sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sino pong magsasabing hindi ito malaking pakinabang? Ito po pala ang malaking pakinabang ng mga multitudes sa panahon ng Panginoong Jesucristo nang sila ay pakainin niya ng ilang isda at tinapay, sapagkat pareho lamang po ang aming kalagayan noon. Mayroon lamang kaming physical na buhay, kaya sa harapan ng Diyos, pareho lamang po kaming kambing. Kaya nang siya ay magsalita sa mga multitudes kung bakit hinahanap siya na walang pinagkaiba sa ginagawa namin noon, kami pala ay kabilang sa kanyang sinasabihan noon. Narito po ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang 1:26. 1:26. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo nagsikain ng tinapay at kayo nangabusog. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, sila ay pinakain niya at sila ay nangabusog. Ano po ba ang kanilang kinain? Isda at tinapay. Dahil ang Diyos po ay nagsasalita ng talinhaga, hindi po pala yan literal na tinapay at isda, kundi ang tinapay ay tumutukoy sa mga salita ng Diyos. Bakit po tumukoy sa salita ang tinapay? Sapagkat ang tinapay ay ang Panginoong Jesucristo. Sinabi po yan ng Panginoong Jesucristo sa 1:35 nang sabihin niyang, ako ang tinapay ng kabuhayan. Subalit ayon naman po sa Apokalipsis 19:13, ang Panginoong Jesucristo ang siyang salita. Sa makatwid, ang tinapay ay ang salita. Ano naman po ang isda? Ayon po pala sa Diyos,
ang isda ay ang tao. Ayon po pala sa Diyos, ang isda ay sinimboluhan ng tao. Basahin po natin ang Habakuk 1:14. Habakuk 1:14. At kanyang ginagawa ang mga tao na parang mga isda sa dagat, parang nagsisigapang na walang nagpupuno sa kanila. Kung ang tinapay ay ang salita at ang isda ay ang tao, sa makatwid, ang kinain nitong multitudes ay ang unawa ng tao sa salita na kanilang ipinangangaral sa mga tao. Halimbawa, ano po ang salitang makikita natin sa banal na aklat? Sinabi ng Diyos, huwag kang magnakaw. Ano ang unawa ng tao dito? Hindi ka dapat magnakaw ng pera. Hindi ka dapat kumuha ng mga bagay na mayroong halaga na hindi naman sa iyo. Po ang salita ng Diyos sa huwag kang magnakaw na sa unawa ng tao. At tinatanggap naman ng mga tao at sila ay nakikinabang dito. Atin pong uulitin kung ang tinapay ay ang salita. Kaya kung papano kinakain ang tinapay ay ganyan kinakain ang salita. At ayon sa ipinahayag ng Diyos, ang isda ay sinimboluhan ng tao. Kaya ang kinakain nilang tinapay at isda, kung saan sila ay nabusog, ito ay ang salita ng Diyos na ayon sa paliwanag ng tao. At ito ay masarap sa tao, kaya ito ay gustong-gusto niya at nabubusog siya dito. Kaya kung papano sumunod ang multitudes sa Panginoong Hesukristo, pinakain niya ng tinapay at isda, ganyan po sumusunod ang mga tao ngayon kay Hesukristo. Ganyan po sumusunod ngayon ang napakaraming tao kay Hesukristo sapagkat sila ay kumakain din pala ng tinapay na sumisimbolo sa salita ng Diyos at ng isda na sumisimbolo sa tao. Kaya ang kinakain ng napakaraming tao ngayon ay ang salita ng Diyos sa paliwanag ng tao. Pinapatotohanan lamang po na ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga. Ayon po sa Ezekiel 20:49, sa awit 78:2, at sa panahon ng Panginoong Hesukristo sa Marcos 4:34, na sinasabing hindi siya nagsalita ng hindi sa talinhaga. Kaya sa talinhagang salita ng Diyos, ang mga tao ay mayroon na pong pakinabang dito. At dahil po sa pagsasalarawan ng Diyos sa atin, na ang lahat ng tao ay pare-pareho silang mayroong physical life, kaya ang naging pakinabang ng lahat ng tao sa mga salita ng Diyos, ito ay para sa physical na buhay na walang iba kung hindi ang moralidad. Isang halimbawa pa lamang po yan. Narito pa po ang isang halimbawa pa rin. Ayon po sa Kawikaan 30:25, ang mga langgam ay tao, hindi malakas, gayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tagaraw. Ito po ay salita ng Diyos na talinhaga. Ano po ang naging pakinabang ng mga tao dito sa kanilang physical na buhay? Pwede po bang ipagkaila na hindi nakinabang ang mga tao dito? Na ang pakinabang pa rin ay sa moralidad? Ano po ang pinaka-lesson na makukuha dito? Kailangang magsipag para hindi ka mahirapan sa buhay. Nakita ng mga tao na ang kahulugan nito na kanilang tinupad ay napakaganda at napakabuti. Ganyan po nagiging masipag ang mga tao at napatunayan nga nila na kung ikaw ay magiging masipag, hindi ka mahihirapan sa buhay.
isa na naman pong halimbawa sa pakinabang sa mga salita ng Diyos. At narito pa po ang ilang halimbawa. Ito ay sinalita ng Panginoong Hesukristo. Ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Sa unawa ng tao na ipinaliwanag, ito ay ang buwis na dapat ibigay sa pamahalaan, sapagkat sa pamamagitan po nito ay magkakaroon sila ng mga iba't ibang proyekto para sa pakinabang sa pamumuhay ng mga tao. At hindi lamang po yan, sa pamamagitan din ng pagbibigay ng buwis sa gobyerno, ay magkakaroon sila ng pinansyal para ipansuporta sa peace and order na dapat ipairal, nang sa ganoon ay hindi po magkakaroon ng kaguluhan at ang mga tao ay mapayapang makapamumuhay. Hindi po ba maliwanag na ang salitang yan ng Panginoong Hesukristo ay para sa physical life? At ang iba pa pong salita ng Diyos na kung saan ay nakinabang ang mga tao. Halimbawa, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magsisinungaling. Dahil sa nakitang kasamaan nito, ay puwersahang ito ay ipinaiiral ng gobyerno. At ang sino mang lumabag ay mayroong karampatang kaparusahan. At dahil dito ay naging payapa ang pamumuhay pa rin ng mga tao. Kaya dapat nilang sundin ang utos ng gobyerno, at ang kautosang ito ay nagmula sa mga salita ng Diyos. Basahin po natin ang unang Pedro 2 mula 13 hanggang 15. Unang Pedro 2 mula 13 hanggang 15. Kayo pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan, o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama, at sa kapurihan ay nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos, na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Mayroon pa rin tayong mga nababasa sa mga salita ng Diyos na napakalaki ng pakinabang na ang sino mang sumunod dito ang kanyang physical na buhay ay magiging matiwasay at siya ay kalulugdan ng mga tao. Basahin po natin itong salita ng Diyos sa Mateo 10:16. Mateo 10:16. Narito, sinusugo kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas, at magpakatimtimang gaya ng mga kalapati. Hindi po ba nang sundin ito ng mga tao? Nakita ang malaking pakinabang. Nag-aral sila, nagpakatalino, pinaunlad ang kanilang kaisipan. Kaya ano ang bunga? O tayo po ang nakakakita sa napakataas na teknolohiya ngayon sa pamamagitan ng pagpapakatalino ng mga tao. Pero hindi lamang po yan. Mayroon pa ring habilin ng Diyos na ating narinig. Tungkol po ito sa dapat magiging ugali ng mga tao na ayon sa Kanya, kailangan palang maging mabait ang mga tao para nang sa ganoon ay makikita sa kanila ang pagmamahalan sa bawat isa. At narito pa rin ang salita ng Diyos bilang paalala kung bakit kailangan maging mabait ang mga tao. Dahil kung hindi, sila ay parurusahan. Narito po at basahin natin ang Mateo 10:17. Mateo 10:17. Datapot mag-ingat kayo sa mga tao, sapagkat kayo ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo hahampasin sa kanilang mga sinagoga. Ngunit kung napansin po natin, gayon mang ito ay mga salita ng Diyos na mayroong malaking pakinabang ang tao, nariyan pa rin ang papel ng tao.
dahil ang lahat ay napagkalooban ng kaisipan at ng lakas pantao na dapat ipairal para itong mga nabasa nating pakinabang sa physical na buhay ng tao ay matatanggap ng bawat isa. At iyon naman ang gusto ng tao dahil ito ay katanggap-tanggap at kaaya-aya sa kanila sa nakita nilang malaking pakinabang. O kaibigang nagtanong, hindi pa ba nagkaroon ng kasagutan ang itinatanong mo sa amin? Dahil katulad ng marami, kami ay mayroon ding physical na buhay, kung saan mayroon palang pakinabang dito sa mga salita ng Diyos. Kaya ang patungkol sa aming physical na buhay ay katulad kami ng marami na tumatanggap sa salita ng Diyos. Kaya hindi lamang kami puro espiritual. At marahil kaya ito ay iyong inakala ay dahil malimit mong marinig sa amin. Dahil mas pinapahalagaan namin ang mensahe ng Diyos sa kanyang mga salita dahil ito ay para sa buhay na walang hanggan at ito ang malaking pakinabang ay nakapatungkol sa espiritual na buhay. Nasa mga pinili lamang makikita ng Diyos, kaya ito ay kanyang ipinapagkaloob lamang sa kanila. Ngunit huwag po sana nating kalilimutan na ang Diyos ang inaani ay para sa buhay na walang hanggan. At ito pong ating tinatalakay, ito ay hanggang sementeryo lamang dahil ito ay pakinabang habang ang tao ay nabubuhay dito sa mundo. Subalit kung ang naging pakinabang ng mga tao sa mga salita ng Diyos ay limitado lamang, masisisi po ba natin sila dahil sa pagkakahulog ng tao sa kasalanan ay nagkaroon na lamang ng iisang buhay? Ito ay ang physical na buhay. Kaya ang kanyang unawa, ang kanyang pakinabang sa mga salita ng Diyos ay hanggang para sa physical na buhay lamang. Ganyan po sila naunawaan ng Panginoong Jesucristo. At dahil dito, ganyan siya nagsalita sa kanila. Pero kung ang pakinabang sa mga salita ng Diyos ay hanggang sementeryo lamang, ang Panginoon, hindi naman siya umaani ng katawan, kundi ng kaluluwa. Ito ang nangyari sa mga multitudes. Kung ano ang kanilang kinain, na tumukoy sa tinapay at sa isda, na walang iba kung hindi ang moralidad. Pero sa Panginoong Jesucristo, ang nais niya ay ang umani ng kaluluwa. Kaya ang pakay niya ay ang makita nitong mga multitudes ang mas higit pa doon sa nakita nilang pakinabang sa mga salita ng Diyos. Kaya pagkatapos pong pakainin ng Panginoong Jesucristo ang mga multitudes at pinabusog sila sa pamamagitan ng tinapay at ng isda, ay nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa kanila. At dito, ang kanyang sinalita, ang pakinabang, ito ay para na sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang kanya talagang pinakapakay ay ang umani ng kaluluwa. Pakinggan po natin kung paano nagsalita ang Panginoong Jesucristo sa mga multitudes. At pakinggan po ninyong mabuti, sapagkat ang pakinabang naman nito ay para sa buhay na walang hanggan. Atin pong basahin itong 1:53 hanggang 56. 1:6 mula 53 hanggang 56. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Siya'y aking ibabangon sa uling araw.
sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya. Pero ano po ang nangyari nang marinig ng multitudes ang sinabing iyan ng Panginoong Hesukristo? Atin pong muling basahin ang 1:6 at 66. 1:60. Marami nga sa kanyang mga alagad nang kanilang marinig ito ay nangagsabi, matigas ang pananalitang ito, sino ang makaririnig noon? Dito naman po sa 1:66, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsitalima sa kanya. Nang ang Panginoong Hesukristo ay nagsalita at ang pakinabang ay para sa physical na buhay, napakarami ang sumunod at naniwala sa kanya. Great multitudes. Pinapurihan siya at sinasabing, ito na nga ang propetang paririto sa sanlibutan. Pero ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, sumusunod kayo sa akin dahil kayo ay nangabusog. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, kayo ay sumusunod sa akin, hindi dahil sa nakita ninyong mga tanda, kundi dahil kayo ay nangabusog. Na ang naging pakinabang ay ang patungkol sa moralidad, kung nakamamangha na sa dami ang great multitudes na sumunod sa Panginoong Hesukristo dahil nakinabang sa pinakaing tinapay at isda na tumutukoy sa moralidad. Ang katumbas po niyan sa ating panahon ngayon, dahil ang tao ay dumami na. Mayroon na pong 1.9 billion Christians, ayon po sa Wikipedia. Pero nang magsalita na ang Panginoong Hesukristo sa great multitudes, nang sabihing, ang aking laman ay dapat ninyong kainin at ang aking dugo ay dapat ninyong inumin para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil hindi po nila ito maunawaan ang ginawa nitong great multitudes na tinatawag pa namang mga halagad. Sila ay umalis, tumalikod at iniwan nila ang Panginoong Hesukristo. At magmula po noon ay hindi na sila sumunod sa Kanya. Kaya maliwanag po ang sinabi niya sa kanila, kayo ay sumusunod lamang sa akin, hindi dahil sa nakita ninyong mga tanda, kundi dahil kayo ay nangabusog lamang. Ano po ang tandang hindi nila nakita? Ang sinabi ng Panginoong Hesukristo at ang pakahulugan niya dito, ang kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo para magkaroon ng buhay na walang hanggan na mauunawaan lamang sa pamamagitan ng himalang manggagaling sa Diyos. At dahil hindi po nila ito nakita at naunawaan, hindi po ba maliwanag ngayon? Ito ang naging dahilan kung bakit umalis sila at iniwan ang Panginoon. O iniwan nila ang pananalita ng Panginoon patungkol sa buhay na walang hanggan. Subalit, mayroon naman pong natira. Sino po itong natira? Sila po yung sumagot nang magtanong ang Panginoong Hesukristo sa kanila, kayo rin ba iiwanan ninyo ako? Mga ginigiliw po naming nakikinig, sino po sa palagay ninyo ang sumagot na hindi nila iiwanan ang Panginoon dahil sa isang mabigat na dahilan? Ano po ang mabigat na dahilan ito? Atin pong nabasa ang sinabi niya, dahil nasa inyo po nanggagaling ang salitang nagbibigay buhay. Sino po yun? Yun po ang palagi ninyong naririnig sa amin. Walang iba kundi si Simon Pedro
na sa pamamagitan ng himala ay nakilala niya si Jesucristo. Akin pong babasahin ito sa Ingles dahil sa Ingles lamang po ninyo madadama kung ano ang naging mabigat na dahilan ni Pedro kung bakit hindi siya umalis. John 6:67-69, quote, Then said Jesus unto the 12, Will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life, and we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God. Unquote. Isipin po nating mabuti kung tayo ay nandoon sa oras na yon. Ano po ba talaga ang nadarama ni Pedro at ng kanyang mga kasama na nakakilala kay Jesucristo kung bakit ang great multitudes ay nakikita nilang paunti-unting umaalis at iniiwan sila, hindi sila naengganyo para sumama. Ito po ay dahil sa nadarama nilang kaligayahan sapagkat isang himalang galing sa Diyos ang naipagkaloob sa kanila. Kaya nila nakilala ang Panginoong Jesucristo. Kayo po, minamahal naming nakikinig. Hindi po ba ninyo nadarama kung gaanong kaligayahan din ang nadarama namin sa oras na ito na maliwanag ang aming pagkakilala sa Diyos ni Abraham, ni Moises, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, at kung ano ang kanyang pangalan ay nahayag din sa amin? At kung ang great multitudes noon ay iniwanan nila ang Panginoong Jesucristo dahil hindi nila nauunawaan ang kanyang sinasabi, kayo pong karamihang nakikinig sa amin, kami po ay nagpapasaksi sa inyo kung bakit ang sinasabi ninyo sa naririnig ninyo sa amin ay hindi ninyo kayang unawain. At ano po ang nababalitaan namin sa maraming nakikinig? Ang sinasabi nila na totoo raw na napakalalim ang naririnig nila sa amin. Meron na po ba tayong narinig na mga ngaral na ipinangangaral ang para sa kaligtasan ay dapat kainin ang laman ni Jesucristo at dapat inumin ang kanyang dugo para matamo ang buhay na walang hanggan? Ngunit sa amin po ay napakaliwanag nito na siyang nagsisilbing pagkain namin araw-araw. At kung sa marami, ito ay walang lasa, kaya nila tinatanggihan. Subalit sa amin po, ito ay napakatamis, kaya sa pamamagitan nito, ay walang hinto naming pinapasalamatan ang Panginoon. Dahil iyon din ang kinain ni David at kanyang nalasahan, kaya siya ay nagsalita dito. Mga awit 119, 103. Mga awit 119, 103. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa, oo, matamis sa pulot sa aking bibig. Marahil po sa sandaling ito, ang nagpadala ng katanungan kung aming tinanggap ang salita ng Diyos para sa pakinabang ng katawan na tumutukoy sa moralidad at ito ay para sa pakinabang sa pisikal na buhay, bakit hindi namin tinatanggap ang pakinabang ng katawan sa panggagamot sa pangalan ni Jesucristo? Bagkus ang sinasabi namin, kailanman ang pagkagaling ng mga may sakit ngayon dahil sa himalang hinaangkin ng mga tao sa pamamagitan ng pangalan ni Jesucristo ay magpakailanman ay hindi po pwedeng manggaling kay Jesucristo. Dahil ito po ay galing mismo sa bibig ng Panginoong Jesucristo nang sabihin niya sa John 6:63, quote, It is the spirit that quickeneth, the flesh
profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang pananalitang ito ng Panginoon ay isinalarawan pa sa pamamagitan ng lalaking pagkasilang ay bulag na atin pong mababasa sa 1:9-39 hanggang 41. Ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo sa 1:63? Salitang kanyang bibigyan ng buhay. Ano pong buhay ang ibinibigay ng Espiritu sa sinabi ng Panginoong Jesucristo? It is the Spirit that quickeneth. Maliwanag ito pong salita ng Diyos sa titik o sa literal na nababasa ng mga tao animoy istorya lamang na lumipas na. Pero dahil ang sabi ng Panginoong Jesucristo na ang kanyang salita ay hindi lumilipas kailanman, sa makatwid, ang salita pala ay katotohanan na sa lumang tipan at ang salita ay katotohanan na rin sa bagong tipan at ito ay nananatili hanggang sa ating panahon at sa darating pang panahon. Na ayon mismo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang laman o ang katawan ay walang pakinabang sa kanyang salita. Paano na po ngayon yung narinig nating salita ng Diyos na pakinabang sa physical na buhay? Dahil hindi po pala yon ang pakay ng Panginoong Jesucristo na ipinakita niya sa great multitudes. Dahil ang kanyang pakay, ang pakinabang ay para sa espiritual na buhay na ipinagkaloob niya sa kanyang mga pinili lamang. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan sa katotohanan sa kanyang mga salita. Na siyang tunay na patungo sa buhay na walang hanggan. At ito ang maliwanag niyang ibinigay na halimbawa sa pamamagitan ng taong o sa lalaking pagkasilang ay bulag. Na sa unawa ng mga nagbabasa ng Biblia, ito ay taong literal na bulag. Katulad ng mga taong nakikita natin sa mga kalye na nagpapalimos, na nang buksan ang kanyang mga mata ng Panginoong Jesucristo, ay nakita niya ang kanyang paligid, na ang kanilang pinagbabasihan kung bakit ito ay kanilang ginagawa ay ayon po sa kanilang binabasa dito sa Marcos 16 mula 17 hanggang 18. Marcos 16:17 hanggang 18. At lalakip ang mga tandang ito na magsisampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng bagong wika. At sila'y magsisiawak ng mga ahas, kung magsisiinom sila ng bagay na makakamatay, sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Yun po ang nakikita ng Kristyanismo, na napakaraming mga sakit ang gumagaling sa pangalan ni Jesucristo. Ito po ang iba't ibang sakit ng katawan na pinapagaling. Subalit ito po ba ay naaayon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 1:63 na maliwanag naman nating nabasa? Ang laman o ang katawan ay walang pakinabang sa kanyang mga salita, kaya ito ay isinalarawan pa sa pamamagitan po ng lalaking sa pagkasilang pa lamang ay bulag na. Pero dahil ang Panginoong Jesucristo ay nagsasalita ng talinhaga, ayon po sa Marcos 4:34, ito palang sinasabi niyang lalaking pagkasilang ay bulag. Ito po ay hindi man bulag, o kung ito ay literal man na bulag, hindi po yon ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo, kundi dahil hindi niya nakikilala ang Panginoon, yon ang kanyang malaking pagkabulag.
Subalit nang siya ay pagalingin ng Panginoong Hesukristo, kung saan ay nadilat na ang kanyang mga mata, nang ibig palang sabihin ay nakilala niya ang Panginoong Hesukristo at sinamba. Pero yun pong hindi literal na bulag. Nakikita naman si Hesukristo, pero hindi sinamba. Ito ang sinabi niya sa kanila. Basahin po natin ang 1:9 mula 39 hanggang 41. 1:9 mula 39 hanggang 41. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanlibutan ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yun nga mga Pariseo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapat kayo'y sinasabi ninyo, kami nakakakita, mananatili ang inyong kasalanan. Ito po ang patunay na ang salita ng Diyos ay hindi po literal. Dahil kung ito po ay sa literal, ano po ang narinig nating sinabi ng Panginoong Hesukristo? Sa kanyang pagdating, yung mga nakakakita ay mabubulag. Mayroon po ba tayong nabasa na binulag ng Panginoong Hesukristo? At yung pong sinabi niyang kasalanan na tugma sa pagiging bulag. Kailan po ba naging kasalanan kung ang isang tao ay hindi bulag? Pero dahil ang salita ng Diyos ay hindi sa literal, yun pong lalaking pagkasilang ay bulag. Hindi man siya literal na bulag, kundi siya ay espiritual na bulag. Kundi sa mata ng Panginoong Hesukristo, siya ay espiritual na bulag. Yung inaangkin niya sa harapan ng Panginoon na siya ay bulag, dahil hindi niya nakikilala ang Panginoong Hesukristo, na siya palang pagpapakababa sa harapan ng Panginoon. Kaya siya ay nahabag sa kanya at pinagaling siya na wala ang kanyang pagkabulag, nadilat ang kanyang mga mata, na ang ibig sabihin ay nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya pagkatapos po noon, ay sinamba niya ang Panginoon. Ito namang Pariseo na nakikita nila si Hesukristo. Subalit sa mata ni Hesukristo, dahil hindi nila siya nakikilala, sila ay mga bulag. Pero hindi po nila ito inangkin sa harapan ng Panginoon, simbolo ng kanilang pagmamataas sa halip na pagpapakababa. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, yaman din lamang na sinasabi ninyong hindi kayo bulag, mananatili ang inyong kasalanan. Kaya ito pong inaangkin na himala ng mga tao na mga sakit na pinapagaling sa pangalan ni Hesukristo. Kailanman po ay hindi galing kay Hesukristo yan. Kanino po yan galing? Yan po ay galing sa dyablo na sinasamantala niya ang pagkalinlang ng mga tao upang nang sa ganoon, pagdating ng araw, sila ay kanyang aanihin. Kaya sa pagdating ng huling araw na kanilang aangkinin, na sila ay gumawa ng mga nakamamanghang gawa sa pangalan ni Hesukristo, subalit ito ang sasabihin ng Panginoon sa kanila. Mateo 7:22 hanggang 23. Mateo 7 mula 22 hanggang 23. Marami ang mga magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo ay nangagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayon, ipahahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katapalasanan.
Ngayon po narinig natin na pinatotohanan ng Diyos ang kanyang salita, na kanya nga palang pinapaulanan sa mabuti at sa masama, sa mga naniniwala at sa mga hindi naniniwala. Subalit ang labis na nakakalungkot. Gayunmang sa mga salita ng Diyos ay mayroon palang pakinabang ang pisikal na buhay sa kabulagan ng mga tao. Sinamantala ito ng dyablo. Ito ang ipinanlinlang niya sa kanila. Kaya ito ay ginawang batayan ng mga tao patungo sa buhay na walang hanggan, na sa kanilang inaakala ito ay ang ninanais ng Diyos. Pero hindi po natin may kakaila na hindi naman aani ng laman o ng katawan ang Panginoon, sapagkat iyan ay patungong sementeryo lamang, dahil ito po ay malulusaw. Kundi ang inaani ng Panginoon ay ang kaluluwa. Ito ay kanyang aanihin mula sa espiritual na buhay ng kanyang mga pinili. Kaya kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Dahil noon yun din ang aming akala. Ito pong mga bagay na may pakinabang ang physical na buhay sa mga salita ng Diyos. Akala namin patungo rin ito sa buhay na walang hanggan. Subalit nang makilala namin ang Panginoong Jesucristo, ay doon pa lamang po namin tinanggap at lubos na napag-unawa ang kanyang ipinasulat sa Kawikaan 14:12. Quote, "May mga daan na tila matuwid sa mata ng mga tao, subalit ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan." Unquote. Kaya sa pamamagitan po nito ay walang tigil ang aming pasasalamat sa Panginoon. Magbuhat ng kami ay piliin niya, makilala namin siya, ipinaunawa niya ang kanyang mga salita, binigyan niya kami ng espiritual na buhay, at ito ang inaasahan niyang kanyang aanihin ang aming kaluluwa sa aming espiritual na buhay. Samantala, kami po ay patuloy na umaasang nirecord na naman ninyo itong ating programa. Yung pong mga tape na naiipon, ipadala po ninyo sa mga mahal ninyo sa buhay sa abroad para marinig po nila na ang Diyos ay maaari palang tumugon sa mga kasagutan, lalong-lalo na kung tayo ay nagtatanong na mayroong kababaan. Sa mga suwestyon po ninyo, puna, tanong o sa mga paksa na gustong ipatalakay, i-text po ninyo sa amin 0916-7743-452. Sa internet, basahin po ang mga articles natin. Narito ang website www.purechristianity.org. Small letter lamang at one word lamang po. At narito pa rin po ang bago. Ibalita po ninyo sa inyong mga mahal sa buhay na nasa abroad na itong ating programa dito sa radyo, malinaw po itong maririnig sa buong mundo sa pamamagitan po ng internet. Magpunta lamang sa website na www.ustream.tv/channel/GVAM. Pero ang oras na kanilang susundan dapat po ay ang Philippine Time. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Noong una, akala po namin yung ginagawa naming pagsunod sa titik sa inyong mga salita na nakikinabang po ang aming physical na buhay. Akala po namin yun na ang daan papunta sa inyong kaharian. Maraming salamat po at wala kayong tigil na tumawag sa amin. Kami ay inyong niligalig. At nang maramdaman namin ito, hiningi namin ang inyong habag. Kayo po ay nagpaklala sa amin at ipinaunawa ninyo sa amin ang inyong mga salita. At magmula po noon, nakita po namin ang inyong biyaya at ang mga himalang ginagawa po ninyo sa aming buhay.
at dapat po kaming palaging magpasalamat sa inyo dahil ang ipinakita po ninyong pakinabang ay mas higit sa nakikita namin noon dahil ngayon po sa pamamagitan ng pagpapahayag sa katotohanan sa inyong mga salita, ang aming kaluluwa ang siyang inyong aanihin. Marami pong salamat sa espiritual na buhay na ipinagkaloob po ninyo sa amin dahil sa pamamagitan po ng espiritual na buhay namin, kami ay mayroong ugnayan sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.